Hello mga bata! Welcome back to my channel! Sa video na ito ay ating pag-aaralan ang ilang halimbawa kung paano isolve ang ilang mga simpleng equations tungkol sa uniformly accelerated motion. For more information about this topic, maaari niyong panoorin ang isa ko pang video tungkol sa uniformly accelerated motion. Just click on this link. Handa na ba kayong makinig? Tara! Bago tayo mag-solve ng isang problem, muling tandaan ang mga formula na ito. Ang mga ito ang inyong magiging best friend sa topic na ito. Also tandaan na ang meaning ng bawat variable na nasa formula ay ang mga sumusunod. VI stands for initial velocity, VF stands for final velocity, D means distance or displacement, A for acceleration at T naman means time. Ngayong alam niyo ng variables, atin namang alamin ang kanilang unit of measurement na akin ding nabanggit sa aking previous video. For velocity, ang unit na ating gagamitin for this discussion ay meters per second. For distance, we will be using meters, habang sa acceleration ay meters per second squared, at sa time, pwedeng seconds, minutes, or hours depending sa given problem. Ang isang jeep na nakahinto ay umandar ng tuloy-tuloy sa loob ng 3.25 seconds na mayroong distance na 15 meters. Alamin natin ang acceleration ng jeepney. First step, alamin muna kung ano ang given. Hagilapin lahat ng numbers na inyong nababasa sa given problem. Nakita niyo na ba? Tama! Given ang 3.25 seconds sa time at 15 meters naman sa distance. Meron pa ba? Meron pa! At ito yung hidden or secret given minsan sa ilang sample problems. Napansin nyo ba yung salitang at rest or nakahinto? Ang ibig sabihin, nagmula sa pagkahinto yung jeep bago umandar. Kaya naman, dahil nakatigil ang jeep sa umpisa, maaari nating sabihin ang initial velocity ay 0 meters per second. At ang hahanapin natin sa equation na ito ay ang acceleration. Next step, alamin natin kung ano ang gagamitin na formula. Paano nga ba malalaman kung anong formula ang dapat gamitin? Muli nating balikan si best friend o ang ating formula section. Sa ating given, mayroon tayong 4 na variables starting with time. Sa formula number 1, 2, and 4, ating makikita yung time pero wala sa formula number 3. At dahil dyan, 3 na lang ang ating papamilian. Next, we have distance. Sa formula number 1, walang makitang D sa variable. O ayan, 2 na lang ang ating papamilian. Alin kaya sa dalawang ito ang gagamitin na formula? Tama, formula number 2, sapagkat present lahat ng variable na nakalista sa ating given. Upang malaman ang acceleration, gagamitin natin ang formula na T equals initial velocity times time plus ang kalahati ng acceleration times time squared. Ilagay na natin ang katumbas na value ng bawat variable. Distance na 15 meters is equals to initial velocity na 0 times 3.25 na time plus kalahati ng acceleration times time na 3.25 seconds squared. Lahat ng number na imumultiply sa 0 will always be 0. Kaya dito na lang tayo mag-focus. Ang ibig sabihin, kapag may squared ay imumultiply natin ang number na ito sa kanyang sarili. 3.25 times 3.25 seconds equals 10.56 seconds squared. Hatiin natin sa 2 equals 5.28 seconds squared. Upang makuha natin ang acceleration, i-transpose natin ito. Ilipat natin sa kabilang bakod. Inilipat natin ang operation on one side of the equation upang na-divide natin ang 15 meters sa 5.28 seconds squared na distance. Makukuha natin ang sagot na 2.8 meters per second squared. Tandaan, dapat kung ano ang ating hinahanap, kapareho rin dapat ang unit of measurement nito. Bago tayo dumako sa kasunod na sample problem, shoutout muna tayo sa ating mga kasiyensya.
Salamat sa inyong suporta mga kasyensya. For more shoutouts, don't forget to like, comment, and subscribe. Dumako na tayo sa sample problem number 2. Mula sa pagkakapark, pinatakbo ni Uno ang kanyang bisikleta at nag-accelerate ito ng 5 meters per second squared sa loob ng 10 segundo. Gaano kabilis ang naging takbo ng bisikleta ni Uno sa loob ng 10 seconds? Ano nga ba ulit ang unang gagawin pagkatapos i-analyze ang problem? Tama, hanapin muna ang given. We have 5 meters per second squared and 10 seconds. Meron pa ba? Correct! Yung ating hidden given na 0 meters per second na initial velocity dahil nakahinto ang bisikleta bago ito mag-accelerate. At according sa given problem, ang ating alamin ay ang final velocity. Muli, i-identify natin ang formula na kailangan nating gamitin. Alin kaya sa 4 na formula na ito ang makakatulong sa atin upang ma-solve ang problem? Kung ang napili nyo ay formula number 1, you are correct sapagkat lahat ng variable natin sa given at find ay matatagpuan dito. I-solve na natin. Final velocity is equals to initial velocity plus acceleration times time. Dahil ang equivalent ng initial velocity ay 0, dito na lang ulit tayo mag-focus sa mayroong value, which is acceleration na 5 meters per second squared times time na 10 seconds equals 50. At laging tandaan na ang unit of measurement na gamit sa velocity for this problem ay meters per second. Paano natin nakuha? Sapagkat second squared divided by second, you will get meters per second. Kinansa lang natin yung 1 second. Easy lang, di ba? Ito pa ang isang katanungan para sa inyo. Maaari ba nating malaman ang height ng isang gusali nang walang panukat? Pwedeng-pwede, sa pamamagitan ng physics. At ito ang formula na ating gagamitin. Height equals acceleration due to gravity times time squared over 2. Take note ng acceleration due to gravity is 9.8 meters per second squared. Halika, pag-aralan natin. Ang isang bola ay nahulog sa isang gusali at inabot ito ng 3.5 seconds bago tumama sa lupa. Ano kaya ang maaaring height ng gusaling ito? Muli, alamin natin ang given which is 3.5 seconds. Meron pa ba? Tama! Huwag kalimutan ang acceleration due to gravity which is 9.8 meters per second squared. Pwede na natin isolve ang height using the formula height equals acceleration due to gravity times time squared divide 2. Unahin na natin kunin ang squared ng time. Upang makuha ito, i-multiply lang ang 3.5 seconds sa kanyang sarili. 3.5 times 3.5 seconds equals 12.25 seconds squared. Sunod, i-multiply na natin sa 9.8 meters per second squared bago i-divide sa 2. Huwag kalimutan i-cancel ang unit na second squared upang makuha ang tamang unit of measurement for height which is meter. Ang sagot, height equals 60 meters. Basic lang, di ba? Bago ako magpaalam, iiwanan ko kayo ng isang sample problem na maaari niyong sagutan dahil practice makes perfect. I-comment ang inyong nakuhang sagot sa comment section. That's all for today. Sana'y marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam!